Buksan po natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 3, reading from verse 1 hanggang verse 3. Atin pong welcome ang presensya ng ating mga kapatid galing po sa iba't ibang lugar, yung mga kapatid po sa Kalamba, at saan to? Kay Pastor Danny Miaga, kayo sis, no? Yeah. Welcome po. At sa mga kapatiran natin, yung ilang kapatiran galing po ng Quezon. Pagpalayan po kayo ng Panginoon. Okay. Philippians chapter 3, verse 1 hanggang 3. Sa katapus-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Pwede ba, nagagalak ba kayo sa Panginoon, mga kapatid? Ano bang dahilan? Bakit dapat magalak sa Panginoon? Okay. Meron bang reason? Meron bang dahilan? Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayunding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay. Ngunit sa inyo'y katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Referring to the Jews, Jews, yung mga Hudyo. Okay. So, kung may mababasa tayong circumcision o mga pagtutuli, tumutukoy yan sa lahi ng mga Hudyo. Okay. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Pwede bang bumalik tayo sa verse 1? Kasi dyan natin kinuha yung ating title. Mga galak kayo sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Merong 4 na points na atin pong tatalakayin ngayong umaga na hango dito sa verse 3. Dahilan o 4 na dahilan bakit tayo dapat magalak sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito, ang mensaheng inihanda mo sa Diyos sa amin. Mangusap ka po sa bawat isa at dalangin namin ang espiritual na pagpapala na matamasa ng bawat isa po sa amin. Panginoon, kumilos ka ang iyong espiritu sa puso ng iyong mga anak, sa isip ng bawat isa sa amin. Hinihiling namin ito sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord. In your name we pray. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Nakakapo na po kayo? Okay. Isa sa maraming issue na tinalakay ni Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang pinuntahan o binibisita o pinangangasiwaan, isa sa issue na kanyang inaddress ay yung issue patungkol sa paggigiit ng mga Hudyo na i-adapt yung paniniwala o yung kultura ng mga Hudyo at ipa-adapt doon sa mga Gentile convert. Okay. Isang halimbawa ng mga turo na ito na iginigiit ng mga Hudyo, ang mga Hintil ay kinakailangang magpasakop sa kautusan ni Moses. Ang mga Hintil ay kinakailangang sumunod sa mga alituntunin, sumunod sa mga ordinances, sa mga kultura at tradisyon ng mga Hudyo. At kabilang dito sa mga tradisyon na ito, yung circumcision, yung pagtutuli. Kaya sinabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso. Verse 2, paki-flash yung verse 2. Mag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa mga sasamang manggagawa, magsipag-ingat kayo sa mga
pagtutuli. Beware. Mag-ingat kayo sapagkat baka kayo ay mapaniwala, baka kayo ay malinlang o ma-divert ang inyong kaisipan dahil sa kanilang mga itinuturo, ma-divert ang inyong kaisipan doon sa mga bagay na hindi lubhang mahalaga. Ano ba yung apat na point na binabanggit dito sa verse 3? Na kinakailangang dito po tayo nagbibigay ng pagpapahalaga at diin sa buhay po natin. Ang sabi po sa verse 3, sapagkat tayo ang pagtutuli. Point number 1. Point number 2, ang sabi diyan, nagsisamba tayo sa Espiritu ng Diyos. Pangatlo, mapuri tayo sa ating Panginoon Kristo. At pang-apat, walang anumang pagkakatiwala dapat sa laman. Okay. So doon tayo sa number 1. Reason to rejoice. Because of circumcision not made by hand. Ano ba itong pagtutuli na ito? Ang konsepto ng circumcision ay konsepto na ibinigay ng Diyos sa mga Hebreo. At ang origin nito ay nagmula kay Amang Abraham. Para saan ang circumcision? Circumcision was given as a seal of God's covenant to our father Abraham. Yan ang mababasa natin dito sa Romans chapter 4. Sundan po ninyo sa verse 9. Is this blessing then upon the circumcised or upon the uncircumcised also? For we say faith was reckoned to Abraham as righteousness. How then was it reckoned? While he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he hath while uncircumcised, that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be reckoned to them. So ano ang pinupunto rito sa talatang binasa natin? Papaano inaring ganap si Abraham? Papaano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? Ito'y sa pamagitan ba ng circumcision o sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos? Malinaw po yung talatang nabasa natin. Nauna ang pananampalataya sa circumcision. At ang amang Abraham ay tumanggap ng utos na i-circumcise ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak bilang palatandaan ng kanyang pakikipagtipan sa Diyos matapos siyang sumampalataya sa Panginoon. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya, which is the basis of our belief, the basis of our salvation. Basihan ng ating paniniwala, basihan ng ating kaligtasan, basihan ng ating pagsang-ayon sa Diyos. Faith. Pananampalataya, yun yung at mga kapatid. Foundation ng lahat ng ating mga pinaniniwalaan, foundation ng lahat ng ating mga ino-observe o lahat ng ating mga in-exercise sa ating reliyon. Even salvation. Maging kaligtasan. Bago pa tayo gumawa ng anumang mga bagay, bago pa tayo nabaptize, bago pa tayo nagsisi ng ating kasalanan,
bago pa tayo namuhay sa ganitong uri ng pamumuhay, anong nauna? Ang una po ay pananampalataya. Hindi pwedeng magkabaliktad. Hindi pwedeng mauna yung gawa sa pananampalataya. Kasi ang foundation ng lahat ng bagay sa ating mga pinaniniwalaan at sa mga bagay na ating ginagawa, the foundation is faith. Pero ang sinasabi ng mga Hudyo, yung gawa ang nag-justify sa kanila. Yung pagsunod sa kautusan ang nag-justify sa kanila. Kaya nga sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa mga mapanlinlang na mga turo. Mag-ingat kayo sa mga pagtutuli na binibigyan nila ng higit na emphasis o pagpapahalaga yung pagsunod sa mga kautusan o sa mga ordinansa instead na magbigay ng importansya doon sa foundation ng lahat ng ito, which is faith. Kaya ang sabi dito, si Amang Abraham ay na-justified sa pamagitan ng pananampalataya at ang circumcision ay idinagdag or iniutos matapos na makita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Matapos na makita ng Panginoon yung kanyang faith. Idinagdag yung circumcision as a seal, as a sign of God's covenant. Dahil sumampalataya ka, ito ang tipan natin na mag-separate sa iyo sa lahat ng tao. So that covenant was added bilang palatandaan na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. Kaya nga walang ibang lahi nung time na yon na nagsisircumcise maliban sa kanya. Because God made a covenant to Abraham. Kailan? Nung makita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Now, this circumcision is parallel to a circumcision not made by hand according to Colossians chapter 2. So, dalawang covenant po ito. The first covenant, nagbinigay ng Panginoon kay Abraham at ibinigay din kay Moses. And under this covenant, merong circumcision made by hand. Okay? But we are now in the new covenant. Now, in the new covenant, meron ding circumcision. But that circumcision is not made by hand. And what is that circumcision? Colossians chapter 2. Ang sabi po dito sa verse 11 hanggang 14, Colossians chapter 2, verses 11 hanggang 14. And in Him, you were also circumcised, with a circumcision made without hands. Sinong tinutukoy ni Pablo? Yung mga Gentile na mananampalataya. Kasama po tayo doon. Nang sabi rito, tayo din naman ay sinircumcise o tinuli, hindi sa pamagitan ng kamay. In the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ. Ano ba yung inalis sa atin? Ano ba yung sinircumcise sa atin? Kasi circumcision means cutting off. Diba? Pag-alis, pagtanggal, or pagputol. Now, when we believe Christ, under the new covenant, paano ba tayo nakapasok sa isang covenant? Paano ba tayo ginastify? We've been justified through faith in Jesus Christ. And after we believe, matapos tayong sumampalataya, matapos tayong tumanggap sa ating Panginoon Kristo, we enter into His covenant. And what is that covenant? Circumcision not made by hand. By putting away
the filth of the flesh. So ano yung sinercumcise sa atin? Ano yung inalis sa atin? Kasalanan. Tuloy natin pagbasa. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. And when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven all our trespasses. So ano yung circumcision na yun? Pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi yan gawa ng kamay ng tao. Hindi yan gawa ng tao, mga kapatid. Kaya nga walang taong makapagpatawad ng ating kasalanan. Yung circumcision na iginigit ng mga Hudyo is only a shadow or type of the spiritual circumcision na gagawin ng Panginoon sa darating na panahon na ang circumcision na ito ay hindi ang pagpuputol ng bahagi ng laman ng tao, kundi ang circumcision na ito ay pag-aalis ng kasalanan ng tao. Ngayon, kailan naganap yung circumcision sa atin? Nung ikaw ay mabautismohan sa pangalan ng Panginoon. Nung ikaw ay i-baptize. Para saan ba yung baptism? Remission of sin. Ang bautismo, mga kapatid, hindi yung tubig ang actual na nag-aalis ng kasalanan, kung hindi yung pagsunod mo doon sa covenant na yon na merong symbolism, merong simbolo ng pagpasok mo sa covenant ng Diyos. At yung covenant na yan, sa baptism, Panginoon, patawarin mo po ako. Panginoon, sa pamagitan ng paglubog sa tubig, nilulubog, nililibing ko ang luma kong pagkatao. At anong sumunod dyan? Matapos kang malibing sa tubig, ikaw ay pumapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. At lumalakad sa isang bagong buhay. So, reason number 1, bakit tayo dapat magalak? Because we've been circumcised. Paano tayo na-circumcised? Tinapyas ng Panginoon, inalis ng Panginoon yung kasalanan na nasa atin. Tuloy natin yung pagbasa. May magandang verse dito, mga kapatid. And when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Verse 14. Having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, and which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it on the cross. Paganda, no? Cancellation of mortgage. Cancellation of debt. Yung circumcision na yan is actually a proclamation na mula sa Diyos, canceling your penalty. Hindi ka ba magagalak niyan? Wala bang dahilan para tayong mag-rejoice? Na kinansel ng Panginoon ng ating kasalanan? Kinansel ng Panginoon yung penalty? Kinansel ng Panginoon yung papupuntahan natin na walang hanggang kamatayan at kapahamakan? Pero kinansel ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga pagkakasala ay pinatawad. Meron ako ritong cancellation of mortgage. Example, just to show you an example. Nakalagay dito, cancellation of mortgage. Ano ba yung naka-mortgage? Alam nyo, pag bumili ka ng sasakyan, ang ganda tingnan, nakasasakyan ka. Pero in reality, utang yun. Problema yun. Loan yun. Ang ganda lang tingnan, nakasasakyan ka. Yes, meron kang hawak na papel. Kagaya nito.
Ito yung tawag, ano tawag dito? CR? Certificate of Registration. Certificate siya of Registration. Nakapangalan nga sa'yo, pero ang totoo, wala kang absolute ownership dito. Bakit? Bangko may-ari nito. Kaya nakalagay dyan, no? Encumbered. Hindi mo pwedeng ibenta ito. Hindi mo pwedeng ipasa. Technically, hindi mo pwedeng ipasa, pero maraming gumagawa sa atin. Ipinapasa yung pagkakautang. Pero sa legal, hindi pwede yun. Hindi mo nga pwede ibenta, hindi mo pwedeng ipasa. Unless, matanggal mo yung mortgage doon. Matanggal mo yung encumbered doon. At ang tanging paraan para magawa mo yan is to pay your debt completely. At pagkatapos, dadalhin mo yung resibo at yung iba pang mga supporting documents, isasubmit mo at magre-request ka ng cancellation of mortgage. At bibigyan ka ng panibagong certificate, wala nang nakalagay na encumbered. Nasa pangalan mo na. Absolute na yung ownership mo doon. Can you imagine? We were under what? Curse. Nasa ilalim tayo ng sumpa. Nasa ilalim tayo ng kasalanan. And the penalty of sin is death. Walang paraan para makatakas tayo doon. Kaya nga, meron bang taong hindi mamamatay? Wala. Lahat po tayo mamamatay. Yan ay patunay na tayong lahat ay nagkasala. Meron bang tao makakatakas sa kamatayan? Wala. Pero merong pangako sa atin ang Diyos. Since na-cancel na ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng circumcision not made by hand, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ng kanyang kapatawaran, sa pamagitan ng pagpasok natin sa isang bagong tipan, merong pangako sa atin. Ano yung pangako sa atin? Merong isang araw na darating na malulubos ang ating katubusan at ang katawang ito na namamatay ay magtataglay ng katawang hindi na mamamatay, katawang hindi na nabubulok, katawang hindi na nagkakasakit. Kailan yun? Sa kanyang pagbabalik. Pero sa kanyang pagbabalik, sino lang kukunin niya? Yung merong cancellation of mortgage. Yung fully paid na. Alam niyo ba kapag sumampalataya ka sa ating Panginoon at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas at ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, na-cancel na yung kasalanan mo. Wala na yung penalty. At ang sabi ng Bible, lumipat na mula sa kamatayan, papunta saan? Sa buhay. Mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. Kung naiintindihan mo yan, magre-rejoice ka eh. Magagalak ka, Panginoon, salamat. Pag namatay ka ngayon, yung penalty of sin, which is the second death, wala nang kapangyarihan sa'yo. Kampante ka na. Ano sabi ng Ephesians? Chapter 1. Ang sabi dito, also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. To the end that we who were the first to hope in Christ should be the
should be to the praise of His glory. In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. O matapos tayong sumampalataya, matapos nating marinig yung ebanghelyo ng kaligtasan, sumampalataya tayo, di ba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nung tayo sumampalataya, ano ang sabi ng Bible? Tinatakan tayo ng Espiritu na ipinangako sa lahat ng mga taong magsisatanggap sa Kanya. At ang sabi rito, who is given as a pledge of our inheritance with a view to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Unang bayad, wala nang ibang makakapag-ari pa sa'yo. Kasi nakasecure ka na, meron ka ng guarantee. Na pag siya'y dumating, sino yung kanyang kukunin? Sino yung para sa kanya? Yung merong mga guarantee. Kaya nga maliban na ikaw ay ma-circumcise, maliban na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, maliban na ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo at pumasok sa kanyang covenant, hindi ka magiging pag-aari ng Diyos. Dahil meron lamang isang paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos at yan ay sa pamagitan ng covenant na ipinagtipan niya under the New Testament. Pangalawa, dahilan na tayo ay dapat mag-rejoice. Ang sabi doon, we worship God in spirit. We worship God in spirit. Ano ibig sabihin nito? Bakit ito ay isa sa dahilan bakit tayo dapat mag-rejoice? Na nakakapagpuri tayo sa Diyos sa Espiritu. Kung babalikan natin yung John chapter 4, medyo mahaba, hindi na natin babasahin, pero familiar kayo sa verse na ito. Nung ang ating Panginoon ay naglalakbay, then on the way, nakarating siya ng Samaria, at napadpad siya sa isang well, sa isang balon, at doon, merong babae na Samaritan woman na mag-iigib doon sa balon. Ang ating Panginoon naman ay nauuhaw, wala siyang pansalok, at dumating yung babae, ang sabi niya sa babae, pwede bang painumin mo ako? Then nagulat yung babae. Kasi ayon sa kanilang kultura, hindi pwedeng, it's very unethical na makipag-usap ang Hudyo sa Samaritan. Masyadong matindi yung discrimination sa kanila. Mga racist sila nun eh. Hanggang ngayon naman, may mga racist pa rin. Lalo na sa Amerika daw noon, nung kasagsagan ng racism sa kanila. Talagang hiwalay yung CR ng black sa puti. Tapos, pagdating sa mga public places, hindi sila nagmimingle. Lumalayo yung mga puti. Ewan ko, anong sa mentalidad nila? Maaring sa tingin nila sa itim ay mas inferior. Sila naman ay superior. So parang ganito yung kultura nila nung time na yun. Hindi sila nakikipag-mingle, hindi sila nakipag-usap sa mga Samaritano kung ikaw ay isang Hudyo. Okay? Another culture sa time nila, hindi pwedeng makipag-usap ang lalaki sa babae. Lalo na kung stranger. At ang Panginoon ay stranger doon sa Samaritan woman. So it's very awkward yun, unethical. Then ano sabi ng Panginoon?
Ang sabi ng Panginoon sa babae, kung nalalaman mo lamang ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw ang hihingi sa kanya. Then, anong sabi ng Panginoon? Meron siyang tubig na iyong offer na once na inom mo, hindi ka na mauuwaw. Anong sabi ng babae? Paano mo bibigyan ng tubig? Wala kang pansalok. At malalim yung balon. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay hindi literal na tubig. Then, nabulgar yung babae, di ba? Sabi niya, wala siyang asawa. Anong sabi ng Panginoon? Tama yung sinabi mo, kasi yung kinakasama mo ngayon, hindi yan ang tunay mong asawa, at ilan na yung naging asawa mo. So, nagulat siya, at napagtanto niya na kausap kong ito ay isang propeta. Bakit niya nalalaman yung mga bagay na lihim? Hindi ko siya kilala. Kaya nag-shift yung usapan sa religion. Sa paniniwala. Nagsimula sa tubig, nauuwaw ang Panginoon. Okay? Nung mapagtanto ng babae, teka, may kakaiba sa taong ito Propeta ito. Then kumambyo yung babae, pumunta sa religion. At anong sabi niya? Ang aming mga magulang ay sumamba sa bundok na ito. At ang sabi niya naman ay sa Jerusalem. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon Kristo, at ito yung point natin sa number 2. So why we rejoice. Ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon at ngayon nga, na ang tunay na mananamba ay sasamba sa Diyos, sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ano yung nakikita nating spiritual truth sa conversation na yun? Ang Diyos natin ay hindi nasasaklawan ng lugar. Ang Diyos natin ay hindi nako-confine sa bundok. Hindi siya nako-confine sa mga itinuturing na mga tao na mga religious site. Kung di ang Diyos natin daw ay ano? Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sasamba sa Kanya, ang mga naniniwala sa Kanya, ang mga naglilingkod sa Kanya ay dapat ano? Sumamba sa Kanya sa Espiritu. Isipin nyo, kung ang Diyos natin ay nasa isang locality lang. Swerte mo kung malapit ka sa lugar na yun. Paano kung napalayo ka? Pupuntahan mo pa yung lugar na yun para sumamba dahil iniakala mo na ang presensya ng Diyos ay naroroon. Sabi ng mga Samaritano, sa bundok na ito. Sabi naman ng mga Hudyo, hindi, sa Jerusalem. Ay papaano, dito kami sa kabilang ilog ng Jordan, tatawid pa ba kami? Ang layo niyan. Pero wala silang choice. Kinakailangan gawin dahil sa paniniwala na ang Diyos ay naroon sa kanyang templo. Swerte yung nasa malapit. Di ba ganyan din naman paniniwala natin noon? Akala natin mayroong mga sacred places na naroon ang presensya ng Diyos na kinakailangan magsakripisyo ka, pumunta ka doon para makamit mo yung pabor ng Diyos. Kaya punta ka ng Banahaw at hinahanap mo yung pinagyapakan ni Jesus doon. Diba? Punta ka ng Antipolo. Dahil sa pag-aakala mong naroon ang presensya ng Diyos. Saan ka pa nagpunta? Iba yung pinupuntahan natin. Banawag, Padre Pio, at kung saan pa mga lugar. Nasa pag-aakala mong naroon ang Diyos. Biro niyong pinadali ng Panginoon. Dahil ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay Espiritu at siya'y kasinlapit lamang ng dasal. We can now boldly approach the throne of God. Bakit? Because God is Spirit. Siya'y Diyos, hindi lamang ng mga Hudyo. Siya'y Diyos ng lahat ng tao. At ang sabi ng Bible, noong unang panahon, tayo ay mga hintil. Walang pag-asa, walang Diyos sa mundong ito. Hindi natin kilala yung tunay na Diyos.
Pero ngayon, dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo, tayo na mga mangmang, tayo na nalalayo, tayo na walang pag-asa, tayo na walang tumpak na pagkakilala sa Diyos, ay inilapit sa katotohanan. Inilapit sa Diyos. Nireconcile tayo, mga kapatid. At ngayon, nakilala natin kung sino yung tunay na Diyos. At sinasamba natin siya sa Espiritu. Number 2, reason to rejoice. We can worship God in Spirit. Kahit saan ka naroroon. Sa bahay mo. Hindi lang naman dito pag nagtitipon tayo na sabihin nyo, nandito yung presensya ng Diyos. Yes, narito. Every time we gathered na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Narito siya, mga kapatid. Pero, since God is Spirit, kahit sa loob ng bahay mo. Since God is Spirit, kahit doon sa iyong silid. O kahit ikaw ay nagmamaneho. O kahit ikaw ay naglalakad kung saan ka pupunta. Pwede mo nga siyang kausapin. Pwede mo siyang tawagan because God is Spirit. Hindi tayo nalilimitahan ng lugar. Hindi tayo nalilimitahan ng panahon because our God is Spirit. Kaya nagpapasalamat tayo, nagagalak tayo na kahit saan ka magpunta, kaya nga hindi ka iiwan ng Diyos hindi ka pababayaan ng Panginoon kasi Espiritu siya Hindi ka niya pagkukulangin. Walang lugar na masasabi mong hindi ka ligtas o nasa panganib ka dahil kung totoong ang Diyos ay Espiritu at naniniwala ka na siya ay Espiritu at sumasayo, anong lugar ang pupuntahan mo na hindi mo siya kasama? Anong sitwasyon sa buhay, mabigat man yan o magaan o matinding pagsubok man ang iyong pinagdadaanan, anong sitwasyon sa buhay na wala ang Diyos doon? Tandaan natin, mula nung ikaw ay na-circumcise at mula nung ikaw ay pumasok sa covenant ng Panginoon, ano ang pangako niya? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi kita pagkukulang. Hindi kita pagkukulang. Bakit? Ang Diyos natin, Espiritu Pangatlong point, dahilan para ikaw ay magalak. We rejoice in Christ. Bakit we rejoice in Christ? Ano bang meron sa ating Panginoong Kristo? Bakit tayo nagagalak? Alam nyo, para maintindihan natin ito, basahin natin yung parable sa Luke. Luke chapter 15, verse 3 and 10. Bali, dalawang parable ito. Pero, sinasaad dito, mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Luke 15, verse 3. And he told them this parable, saying, What man among you, if he has 100 sheep, and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture, and go after the one which is lost until he finds it? Verse 5 na tayo. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kaniyang balikat na natutuwa. Take note Pinapasan sa kanyang balikat na natutuwa. Okay. Gano'n siya kagalak? Ang sabi rito, pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at ang kaniyang mga kapitbahay, nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Parang exaggeration naman itong kwentong ito. Hindi ito natin naiintindihan, pero alam nyo, sa mindset ng mga Hudyo, ganun katindi ang attachment nila sa tupa nila. Yung sinasabi sa Bible na si David, inagaw yung tupa doon sa bibig ng leon. Mga kapatid, literal yun.
kung papaanong ikaw, pag nagkasakit yung aso mo, o yung pusa mo, o namatay, yung aso mo o yung pusa mo, di ba umiiyak ka? Di ba, Liz? Nung pumanaw si Kaloy, yung aso namin. Nung bata kami, meron kaming alagang baboy. Yung baboy na inalagaan doon sa harapan namin, parang naging pet na eh. Naku, nung kinatay na, nag-iiyak yung kapatid ko. Baboy yun. Ito naman tupa. Parang exaggeration kasi nung makita nung lalaki, nilagay sa balikat niya. Tapos tuwan-tuwa siya. Pagkatapos, nung nasa bahay na siya, pinatawag pa niya yung mga kaibigan at mga kapitbahay at ano sabi niya? Makipaggalak kayo sa akin. Kasi yung nawala kong tupa, ay nakita ko na. Exaggeration, di ba? Okay, tuloy muna natin. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na taong matutuwid na di mga kakailangang magsipagsisi. Okay? Tuloy muna natin. Doon tayo sa next parable. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisin ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. So normal lang naman yun. Mawalan ka ng pera. Hanapin mo talaga. Ikala nyo, barya yan, pilak po yan. May value yan sa time nila. Silver coin yan, meron niyang malaking halaga. Kaya isa lang malaglag dyan, mawala, hahanapin mo talaga. Pero may exaggerated dito eh. Tuloy natin pagbasa. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan. Kagaya nung nawalan tupa, yung lalaki, ganun din ang ginawa. At mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Actually, ito ay literary device, figure of speech, na merong exaggeration na, di ba, pag binasa mo, exaggerated naman, wala naman sigurong ganun. Pero meron kasing spiritual truth na pinapakita ito eh. Na sa spiritual truth, hindi yan exaggeration. Totoo yan. At binibigay yung exaggeration na yan ng Panginoon sa pamagitan ng parable para makita mo yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kasi kung hindi mo maintindihan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi ka magre-rejoice, parang wala lang. Parang pangkaraniwan lang. Parang ordinaryo lang. Pero pag naintindihan mo yung parable, ganun ang puso ng Diyos. Ang puso ng Panginoon, the Lord is my shepherd, di ba, Psalms 23? Ganun pala si Kristo. Nang makita ka, binuhat ka, nilagay ka sa balikat niya. Nakukuha niyo yung meaning nun ng isang pastor. Bakit nilagay sa balikat? Para wag nang makawala muli. Para wag nang mawala pang muli. Para wag nang muling maging palaboy. Nilagay sa balikat para masecure. Talagang makakauwi ka ngayon. Iuuwi kita. Kaya alam niyo, yung mga pumapalag-palag dyan, tinatawag na kayo ng Panginoon. May pinagagawa sa inyo ang Panginoon. Ayaw niyo pa rin para kayong tupa na nagpipilit. Nagpupumiglas. Alam niyo, kahit magpumiglas ka, mawawala ka ng landas, maliligaw ka. Kagaya tayo ng mga tupa, nagkani-kaniang landas at pinipilit natin yung sarili nating kalooban. Pero tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos, susundan ka. Hahanapin ka niya. At kapag nasumpungan ka ng Panginoon, bubuhatin ka niya, ilalagay ka niya sa kanyang balikat. Tuwan-tuwa siya, di ba? Pero hindi doon nagtapos yung kanyang kaligayahan. Dahil nagpatawag siya ng kanyang mga kaibigan. Sino yun? Yung head host.
laksa-laksang anghel ang nagagalak sa langit sa isang kaluluwa na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. At yun yung dapat nating ikagalak. Walang ibang gumawa niyan, mga kapatid. Kung bakit ka naririto ngayon, kung bakit ka ligtas ngayon, kung bakit ka nananampalataya ngayon, walang ibang nakagawa niyan, hindi sarili mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, it is a gift of God. Kaloob ng Diyos, regalo ng Panginoon. At nung maramdaman mo na ikaw ay tumugon at nagsisi ng iyong kasalanan, na circumcised ka, pinatawad ka sa iyong kasalanan, pumasok ka sa covenant ng Diyos, sumamba ka sa Kanya, pinuri mo siya, mga kapatid, numakita ng Panginoon at ng mga anghel, yung isang tao na yun nagsisisi. They rejoice. Tuwan-tuwa sila. Isa lang naman ang di natuwa nung ikaw ay magbalik loob sa Diyos at magsisi. Sino yung di natuwa? Si Taning. Alam nyo, kapag naka-mortgage, alam nyo, sino tuwan-tuwa? Bangko. Kaya alam nyo yung bangko, mas gusto niyan yung hulugan. Kasi compounded yung interest niyan eh. Pero pag kinash mo, maliit lang tubo nila. Kaya mas pabor sa bangko yung 5 years to pay. Kala mo naman natin, nakatipid tayo, uy, unti-unti ang hulog. Pag kinumpute mo yun, halos doble. Kaya marami milyonaryo sa atin sa utang. Dahil pag kinumpute mo yung interest nun, milyon yun. Yung sasakyan na halagang 800 o 900,000, pag kinumpute mo yun, milyonaryo ka sa utang. Kaya sinong natutuwa? Sino natutuwa? Yung pinagkakautangan natin. Dati si Satan siyang may control sa atin Siyang may control ng buhay natin We walk according to the course of this world, under the prince of the power of the air, under Satan, according to Ephesians chapter 2. Tuwan-tuwa siya dahil yung buhay natin noon, di ba? Impluensyado niya. Kaya nung tinubos tayo ng Panginoon, nawalan ako ng isa, wala na akong tubo. Wala ng tubo. Ngayon, pinatawad ka na ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, nasa Panginoon ka na, there's reason for you to rejoice. Salamat, Panginoon. At hindi exaggeration yun, nalaksa-laksang anghel ang nagagalak. Mga kapatid, kung bukas lang ang ating mga espiritual na mata at nakikita natin, paano nagre-rejoice ang mga anghel? Paano nagre-rejoice yung mga anghel? Isipin mo, anghel nagre-rejoice sa'yo, anong itsura mo? Ano tayo? We are created a little lower than the angels. Anong may pagmamalaki natin? Anong merit meron sa atin? Hindi nga tayo Hudyo. Hindi tayo kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi tayo sabihin mong mga aral, matatalino. Merong ilan, pero karamihan ay ordinaryo. Karamihan regular. Bihira lang yung special. Sino makapagmamalaki sa atin? Wala. Pero nung ikaw ay nakita ng Panginoon na nakaluhod, nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya, can you imagine, laksa-laksang anghel sa langit nagre-rejoice? Ngayon, pang-apat, reason to rejoice. Ang sabi rito, yung last clause, have no confidence in the flesh. Tayo, walang pagkakatiwala sa laman. Ano ibig sabihin yan? Wala tayong pagkakatiwala. Hindi tayo nagtitiwala dito. Okay. Kagaya ni Paul. Sabi ni Paul, kung merong
kung meron mang pagyayabang, pwede ako magmayabang. Kasi ako isang Hudyo talaga. Galing sa ganitong tribo, lahi. Kung pagdating sa kaalaman, dalubhasa sa kautusan, ako'y isang Pariseo. Pero ang sabi ni Paul, hindi ko yan pinagmalaki, hindi ko yan tinuring na mga bagay na pwede kong ipagmalaki. Basahin natin yung Philippians chapter 3, verse 4 to 9. Paki-flash nga, Philippians chapter 3, verses 4 to 9. Philippians 3, verses 4 to 9. Wala? Ayan. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Di mas mayabang siya. Kasi ang nagyayabang sa kanya, kung kukunin mo yung konteksto niyan yung mga Hudyo nga di ba, na pinipilit nila yung supremacy ng mga Hudyo. Pero nirebuke sila ni Paul. At ito yung sinabi ni Paul, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, hindi ko inaring ganun. At ang sabi niya lalo na ako, pwede akong magmapuri kung ang pag-uusapan lang ay pagiging Hudyo. Ano sabi niya? Verse 5. Na tinuli sa 8 araw. Ako, baby pa lang, sinircumcise na. Kayo mga binata na. Mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Benjamite siya Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan, Pariseo. Dalubhasa sa kautusan, matalino, alam niya ang batas. Alam niya ang Old Testament. Tungkol sa pagsisikap, ay mang-uusig sa iglesia. Ganun siya kalalim, ka-devoted sa kanyang reliyon. Hindi pwede ang iba. Uusigin niya nga Inusig niya Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. Kabanalan na nasa kautusan, walang kapintasan. Ibig sabihin, nasunod niya. Talagang ino-observe niya yung law. Pero, pinagmapuri niya ba ito? Anong sabi sa verse 7? Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kaluguhan alang-alang kay Kristo. Alam niyo kung anong nais ipaiwatig ng talata na yan na sinasabi ni Paul? Walang hihigit sa ating Panginoon Kristo. Wala tayong may ipagmamalaki. Kung meron mang dapat na ipagmalaki, si Kristo yun. Wala tayong may ipagmamalaki sa atin, sasabihin natin, ito ang dahilan, ba't ako makapasok sa langit? Naalala ko yung dreams ni Sister Grace na, may pinto, tapos may mga papasok doon sa pinto, tapos yung mga papasok tinatanong, ano yung tanong? Bakit ka makakapasok? Hindi ko alam, hindi niya dinetalye kung ano yung mga sagot ng mga kapatiran. Bakit ka makakapasok? Yung iba hindi nakapasok o maraming hindi nakapasok. O lahat hindi nakapasok. So kung tatanungin kayo, bakit ka makakapasok? Anong sasabihin mo? Panginoon, UPC ako. Bakit ka makakapasok? Pastor o Panginoon, ako po ay nagbibigay ng ikapu. Bakit ka makakapasok? Haba ng buko. Bakit ka makakapasok? Panginoon, ako ay nanalangin sa may sakit. At yung may sakit, namatay. Nabuhay. Gumaling.
Maraming mga himala akong ginawa. Ba't ka makapasok sa langit? Panginoon, pastor po ako. Alam nyo, that's the problem sa religion sa panahon natin ngayon. Ang nabibigyan ng emphasis, ang nabibigay ng highlight, ang nabibigyan ng importansya at diin, alam nyo kung ano? Yung ibang bagay, sarili at ibang bagay, imbis na si Kristo. Imbis na si Kristo. Magbigay tayo ng example. Tignan nyo sa religion ngayon. Sa individual muna. Sa individual muna. Ang tao masyadong malalim ang pagpapalaga sa sarili. Sobra na. Matindi. Hindi yung masamang pahalagan mo ang sarili mo. Ilagaan mo yan kasi templo yan ng Diyos. Pero sobrang tindi ng pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili, natatabunan na si Kristo. Minsan masyado tayong after sa titulo. Masyado tayong after sa accomplishment. Hindi naman masama yan, mga kapatid. Pero maraming tao ngayon na maibigin sa sarili at parang doon na lang umiinog ang kanilang buhay, ang kanilang mundo, sa kung ano yung kanilang ma-accomplish sa buhay, ano yung kanilang future, ano yung kanilang mararating, ano yung magiging nakakapit doon sa kanilang pangalan. Kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi yung masamang magkaroon ka ng mga desire na ganyan, mga kapatid. Pero tandaan natin, secondary lang yan. Hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Hindi ka dadalhin sa langit yan. Magkapera ka, that's good. Balatuan mo kami. Huwag mo kaming kalimutan. I-bless ka ng Panginoon materially, magkaroon ka ng magandang bahay, sasakyan, that's good. Pinagpipray ko kayo mga kapatid, Panginoon, pagpalain mo po sila, bigyan mo sila ng sasakyan, bigyan mo sila ng bahay, yung mga negosyo nila. Diba? Yan din naman ang prayer niyo sa mga kapatid. Walang masama dyan, mga kapatid. Pero tandaan po natin, hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Hindi kanyang dadalhin sa langit. Hindi pwedeng tira-tira ang ibibigay sa Diyos. Hindi pwedeng ang inuuna natin ay ang sarili natin. Kailangan ang Panginoon ang siyang higit sa lahat. Anong sabi ni Paul? Itinuring ko itong kalugihan. Itinuring kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Tarangin ko kayo mga kapatid. Nagre-rejoice ba kayo sa buhay? Masaya ba kayo? Ang sentro ba ng inyong kaligayahan ay si Kristo? Be honest. Si Kristo o ibang bagay? Pag walang pera, masaya ka ba? Hindi naman tayo mga panatiko. Normal lang nakakaramdam ka ng, di ba, ng burden. Pag wala ka ng mga bagay na yan. Pero tandaan natin, hindi tayo dapat ma-subdue. Hindi tayo dapat magumon ng mga bagay na yan na para bagang ang kaligayahan natin ay nagmumula dyan. Hindi mo magawang magpuri sa Panginoon, hindi mo magawang manalangin, hindi mo magawang mag-worship, hindi mo magawang magbigay ng palakpak sa Panginoon o papuri sa Kanya dahil malungkot ka, wala kang pera. Hindi ka makapag-rejoice, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, makasamba sa Kanya dahil malungkot ka, iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo.
O kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Parang ang kagalakan natin sa Panginoon nakasalalay sa sirkumstansya. Pag gutom ka, wala kang rejoicing. Bakit? Hindi pa pwedeng masaya kahit gutom? Pastor, huwag magutumin yan. Ibang takbo ng utak niyan. Di ba kahapon, nag-prayer and fasting kayo? Oh. Sabi ng Panginoon, di ba? Pag nag-aayuno ka, wag mong ipakita na para kang tamimi, para kang lugmok, para makita na nag-aayuno ka. Di ba sabi, mag-ano ka nga mag-ayos ka na sarili mo at para wag ka makita ng mga tao na nag-aayuno ka. So, ibig sabihin, pwede ka mag-rejoice kahit yung circumstansya ay hindi pumapabor sa kalagayan mo. Si Peter, di ba? Nasa kulungan pero panatag. Si Paul at si Silas, nasa kulungan pero hindi nagawa, maawit. Umaawit. Because of Christ. Dahil kay Kristo. Tanungin ko kayo, who is the center of your joy? Bakit ka nagagalak? Anong dahilan? 4 na dahilan, malalalim na dahilan, mga kapatid, na hindi dapat mabura sa ating isip sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay kinakailangang driven by His Spirit. Love, joy, and peace in the Holy Spirit. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. So ano yung 4 dahilan para ikaw ay mag-rejoice? Number 1, pinatawad ka ng Panginoon by canceling your debt. Inaring ganap tayo ng Panginoon. We've been justified by His grace, by faith, through Jesus Christ our Lord. Number 2, reason to rejoice. We can worship Him now in spirit. Kilala na natin kung sino yung ating tunay na Diyos. God is Spirit. Noon, hindi tumpak ang ating pagkakilala sa Kanya. Wala tayong totoong Diyos sa mundong ito, pero ngayon nakilala natin siya. Salamat ang Panginoon natin ay nakilala natin. At siya'y Espiritu na kahit saan man tayo naroon ay hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Number 3, reason to rejoice. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Siya ang ating great shepherd. Na tayo minsan ay naligaw ng landas, minsan tayo'y naging palaboy, walang pag-asa, pero hinanap tayo ng Panginoon. At nung tayo'y Kanyang masumpungan, tayo ay Kanyang pinasan at nag-celebrate siya kasama ang buong kalangitan. Oh, thank you, Lord, for saving me. I was once lost, but now I'm found. Minsang bulag, pero ngayon nakakita na. Pang-4 na dahilan para mag-rejoice. Sapagkat sa katawang ito, wala tayong maipagmamalaki. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, merong kalawalatian doon sa itaas. Sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, mula dito sa mundong ito, saan tayo ililipat? From glory to glory, papunta doon sa Kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo. And together, let us rejoice. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Papurihan natin siya. Sambahin natin ang Kanyang banal na pangalan. Maaring may mga pinagdadaanan ka, maaring may kalungkutan ka o kabiguan o pasanin sa buhay. Pero masdan mo kung anong ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon?
Minsan magandang bumalik tayo sa kung ano yung pinagsimulan natin eh. Saan tayo nasumpungan ng Panginoon? Makakatulong na magbalik tanaw tayo. Saan ka hinango ng Diyos? Ano ang pamilya mo noon? Ano ang buhay mo noon? Ikaw ay nasa kadiliman. Ang pamilya mo ay wasak. Ikaw ay gapos ng bisyo. Walang pag-asa sa mundong ito, pero nasumpungan ka ng Panginoon. Hinanap ka niya. Pinatawad ang iyong kasalanan. Kinancel niya yung penalty of sin. At ikaw ay inaring ganap ng ating Panginoon Diyos. Ngayon kasama natin siya, mga kapatid. Minsan tayo po ay nagugumon. Nasasadyo tayo ng mga alalahanin. Nasasadyo tayo ng ating mga sirkumstansya sa buhay. Pero tumayo tayo at magalak at balikan natin ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. There's a lot of reason to rejoice. Yung malaman mo lang at maintindihan mo lang na ang Panginoon kasama mo, wala kang dapat ikalungkot. Kasama mo siya. Yung maintindihan mo lang na ang Panginoon, hindi niya tiningnan yung pagkatao mo. Wala kang maipagmamalaki, pero ang ginawa ng Panginoon, pinangakuan ka ng kalawalatian, buhay na walang hanggan, at katubusan sa iyong katawang nasisira sa darating na panahon. There's reason to rejoice. May dahilan, mga kapatid. And let us rejoice today for God's salvation.